mukha kang anghel. Ito ka. Ito ang pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba tanggap ko na corrupt sila, but yung Senator Lacson. OMG mga kababayan, ito na, nagkakabukingan na ang mga baho. But yo, Senator Lacson, hindi ka tanggap ng kasamahan mong sundalo, na maging kurap, mga kababayan. Naniniwala ba kayo dito? Nako. Ito pong ating video ngayon ay napakarami po. Punong-puno ng mga revelasyon at bukingan. At ito pong mga kasundaluhan po natin ay mukhang may plano na pong magkudita, mga kababayan. At ito pa, may kudita pa rin pong mangyayari ngayon dito po sa Kilikili. Ditong isang rallyista. Hindi mga kababayan. Nako, yung attorney, naalala nyo yung attorney kay Gutesa, mga kababayan, yung tumanggi. Nako, tuluyan na pong mapapadisbar sapagkat mayroon pong nabuking, nabuking po ito na mayroon pong mukhang kababalaghan na naman na kanyang ginagawa dito, mga kababayan. Panoorin nyo po ang buong detalye ng video ito, patapusin nyo po sapagkat punong-puno po ito ng mga revelasyon at bukingan ngayon. At ang mga kasundaluhan, mga kakampi mismo ni Gutesa, mga kababayan, mga Marines, nagsalita na rin po. Nako. Eto na po mga kababayan, siguro ang ating hinihintay, no? Tandaan po natin, si Gutesa po ay hindi po nagpasailalim dito kay Bonjeng. Alam niya po yun, mga kababayan, bakit hindi po nagpasailalim sa Witness Protection Program ito pong si Gutesa. Alam niyo po kung bakit, mga kababayan? Di ba tinanong ni Senator Bato at sinabi ni Senator Bato, mayroon ka ba baril dyan at kumpleto ng papiles? Sagot ni Gutesa, mayroon po, Your Honor. Meron po, pero bukod dyan, mga kababayan, alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba kung bakit hindi siya nagpasailalim? Matutunghayan nyo po yan ngayon sa kabuuan ng ating video. Ngunit bago po tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel, pakikisuyo, pakisubscribe, pakilike, pakishare ang video ito kung inyong marapatin. Maraming salamat. Malaking tulong na po yan sa amin mga content creator, mga kababayan. Bago po natin ito ituloy, ito na po. Unahin po muna natin ang namumuong kudita, ang balitang namumuong kudita ngayon, mga kababayan, sa ating bansa. Mayroon na daw po kasing ganito, mga kababayan, na balita ngayon. Nagbalak daw ng kudita pero hindi raw natuloy ang ilang retiradong general na gusto raw sanang ipwesto si VP Sara Duterte. Ang gitna ba ng Armed Forces of the Philippines, usok lamang yan at walang pinagmumulang apoy. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sumiklab ang spekulasyon ngayon. May mga retiradong general umano na nagplano ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isasabay daw sana yan noong September 21 na protesta, pero hindi naman nangyari. Binalak pa raw ilagay sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, aktibong nag-iikot ang ilang retired generals na kaalyado ng mga Duterte para hikayatin ang militar na mag-aklas. Ang target daw, gamitin ang galit ng publiko sa korupsyon at i-divert ito sa pagpapatalsik kay PBBM. Very active yung grupo ng mga Duterte. Ang objective nila is to install Sara as president. Ano yung threat level? The threat level is nasa mid, mid or medium level. Kinumpirma rin Mga kababayan, tuloy natin. na Senador Ronald Bato de la Rosa, nagalit ang ilang retiradong sundalo at pulis dahil sa pangungurakot sa flood control projects. Babala pa niya. If it snowballs into something big, then it will constitute a threat. Ganyan din ang sinabi ni Trillanes. Pagka nagkaroon siguro ng panibagong politically charged incident or crisis, they may take advantage of that situation again. Kahapon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa tingin niya ay unstable ang administrasyong Marcos. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused.
They are used for personal gain. Pero tinablayan ng palasyo Ayan mga kababayan ha, ayan, sundalo po ang mga nagsasalita. Ito pong si Trillanes at ito pong si Senator Bato, ha? Nagkatugma po sila sa sinasabi nila patungkol nga po dito na may namumuupong kudita, no? At aktibo po ang mga retired generals. Nakikita niyo naman po natin mga kababayan, di ba? Kasama po yung iba't ibang mga general, no, na mga retired na nakita na po natin sa mga rally, mga kababayan. So ito, nagtutugma po ito. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Bato at saka itong si Trillanes na nasa medium or mid-level daw ito ngayon mga kababayan, at mukhang sinasabi nga niya sasamantalahin po ito patungkol po dito sa mga pag nagkaroon muli ng panibagong political rally o kung ano pa man dyan mga kababayan, ano ho, hindi na po natin abot yun or saklaw yun. Ngayon mga kababayan, mayroon pong panawagan, ha? Kaya po tayo minsan naniniwala dito pagdating sa puntong ito sa mga sundalo, lalo na dito kay Senator Bato, no? At dito naman kay Trillanes, kasi nga po si Trillanes mga kababayan, nagsasalita po siya na dati niya rin pong ginawa yan, di ba? Nagkudita po yan si Trillanes. At ang isa pa po sa nagkudita mga kababayan ay inyo rin pong mapapakinggan ngayon. At it seems like may panawagan din po siya mga kababayan. Ito po ang kanyang video dito mga kababayan na talaga naman ano ho, ay kayo nang humusga ano ho, kung ito ba ay may kinaugnayan mga kababayan dito po ba sa mangyayari ngayon mga kababayan. Panoorin niyo po ito. Sa lahat ng mga sis at mga bro sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, sa inyong lahat, ngayong ika-25 founding anniversary natin, magandang umaga sa inyong lahat. 10 ng inyong mga mahal sa buhay. Ang ating PGBI ay bunga ng unification ng iba't ibang grupo ng mga guardians. Ayon na rin sa advokasya nitong pagkaisahin ang ating bansa at lipunan. Mula noon hanggang ngayon, patuloy natin itong ginagawa kahit alam natin na hindi madali. Sa kasalukuyan, nahaharap na naman tayo sa isang hamon para patuloy na manawagan para sa pagkakaisa ng bansa at mamamayan upang labanan ang kahirapan tungo sa kasaganahan at kapayapaan. At nang sa gayon, masanda tayo at kakayanin nating harapin ang iba pang mga suliraning panglipunan, pati na ang banta sa soberanya ng ating bansa. Sa gitna ng makulimlim na panahon ng sitwasyong pampolitika at pang-ekonomiya, hindi lang ngayon, kundi lagi nang bumabalot sa ating bansa, hinihikayat ko ang lahat ng mga kasapi sa pangunguna ng mga nasa pamunuan na patuloy nating pagtibayin ang ating hanay at huwag tayong maumay na manawagan na magkaisa, mag-organisa at kumilos sa abot ng ating. Ayan mga kababayan, wala pong iba kundi si dating senador at dati rin pong colonel, ito nga pong si Gringo Hunasan na isa po sa original na nagkukudita mga kababayan nung unang panahon pa ni Marcos Senior. At ito na naman ngayon, itong anak mga kababayan, no? May panawagan po siya dito mga kababayan, no? At ito nga po ay ang magkaisa, no? Panawagan para magkaisa, labanan muli itong korupsyon. Nito na naman, nahaharap na naman ang taong bayan mga kababayan, no? Nahaharap na naman ang taong bayan. At ito, kayo na ang musga dyan mga kababayan kung ano po ba ang ibig niyang sabihin, saan niya ito pinapatungkol at sino ang kanyang tinatawagan. Ha? Ito ba ay mga opisyal ngayon kasalukuyan o opisyal nila dyan sa Guardian mga kababayan, no? Sa kinakasanayban po ni dating senador Gringo Hunasan. Pero mga kababayan, alam niyo naman po ano ho, napapanahon na siguro ngayon na magsalita na po ang mga may kinakaukulan. At ngayon mga kababayan, eto pa, mayroon din pong nagsalita mga kababayan, ha? Mayroon din pong nagsalita, nakakampi po mismo ni ni Gutesa. Mayroon din po nagsalita, pero bago po natin tunguhin po yung pagsasalita nito pong kakampi ni Gutesa mga kababayan, Marines din po ito ha. Marines din po ito. Malalaman po natin dito kung ano po ang kanyang mga sinasabi mga kababayan na bakit, no? Malalaman din po natin kung bakit, ano ang dahilan, bakit si Gutesa hindi po siya nagpasakop dito sa DOJ. Bakit mga kababayan?
Hindi dahil sa matapang siya, hindi dahil siya may baril siya, di ba? Mayroon pong mas malalim na dahilan, mga kababayan. Gusto niyo na bang malaman? Ito po ang dahilan niya, mga kababayan. Panoorin niyo po itong kakampi po mismo kasama kabaro ni Gutesa. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig sa, alam nyo na, hindi ko na babanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yung transaksyon mo sa loob, uutusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon, nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Ayan, mga kababayan, di ba? Maliwanag, lahat po tayo rito, pati mga abogado, pati mga senador, nagkakaisa na totoo ang sinasabi ni Gutesa, totoo ang sinasabi nito na kasamahan ni Gutesa patungkol sa mga attorney, na hindi naman talaga natin nakakaharap yung mga attorney. Nakita ko nga sa mga comment section, di ba? Nung tinanong ko kung pare-parehas ba tayo ng experience, lahat halos tayo, mga kababayan. Ang abogado, hindi po yan humaharap. Mas madalas lang po ay ang mga sekretary lang nila. Sige, tuloy mo. Yan. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung sekretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado, dahil kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o secretary lang. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso nyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, di ba? Ang kasuhan yung secretary. Tingnan nyo, mga kababayan, ha, yung mayroon siyang binanggit dito, sa probinsya, kadalasan, maari, makikita mo yung abogado doon. Tama, di ba? Pwede, mga kababayan, kasi kukunti lang ang tao sa mga probinsya. Pero mamaya, mga kababayan, mayroon akong ipapapansin sa inyo patungkol po dito sa probinsya na binabanggit ni Sir. Mamaya, ibabangga ko yan din sa susunod nating video na inyo mapapanood kung sasang-ayon at aagri ba. Mag-aagri ba kayo dito sa sinasabi ni Sir na sa probinsya ay nakikita ninyo ang abogado, or madalas pwede naman ang abogado ang nandoon. Ako, bago natin papanood ko yung isang video, mga kababayan, kasi itong isang video na ito, kukunikta po yan doon sa isang video na yun, mga kababayan. Tingnan nyo po, ha, tandaan nyo muna, imarka nyo muna itong sinabi niya na sa mga probinsya ay pwede, no, na abogado makita mo sapagkat kakunti ang tao doon. While dito sa Metro Manila, no, particular na sa Manila, sa dami ng mga tao na nagpapanotary, no, ay talagang mahalos mga sekretary lang ang nandyan. Tuloy natin, mga kababayan. Sige. Ng abogado, yung pumirma doon. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung, pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya. Tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Attorney, kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Ganoon lang panakot. Ang dali lang yan. Di ba? Simple lang. Siyempre si attorney, ano na yan, talagang parang nasindihan na yung point niya yan. I-deny na niya. Pero bibihirang mangyari yon.
Bibihirang mangyayari yun, pero possible yun mga kababayan. Diba? Comment nyo nga kung naniniwala kayo. Ako, sinasabi ko, no, hindi ko naman sinasang-oyon ng todo na sinasabi ni Sir, pero sa tingin ko rin po, no, opinion ko, posibleng mangyari po yun na ganun po, natatakutin ng mga abogado. Ito pa, yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapgute, hindi nyo kilala yung tao. Nako, yan na. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo. Ayan na mga kababayan. Ito po, sinasabi nila, sinungaling daw itong si Gutesa. Ito na po ang sinasabi niya ngayon. Kilala niya po itong personal. O sige, dito na tayo, maaari mga kababayan, mayroon na tayong reliable na source na po pwede natin pagkatiwalaan kung ano at sino nga ba itong si Gutesa. Tuloy natin mga kababayan. Niya, pero bibihirang mangyari yon. Ito pa, yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapgute, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte na. Tayo mga kababayan, mukhang kinikinabutan ako ha. Parehas pala sila ng field of specialized. Lakas makahawa kasi ni Bibim, ganyan dat eh. Alamano na yan eh. May video tayo niyan mga kababayan eh, pero mamaya na lang ha. Malakas makahawa yan eh. No? So parehas sila mga kababayan. Ano ba ito? Ano ba itong special sila dito? Ha? Ano ito mga kababayan? May intel yun. Ikaw, inimbita. Specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng intel yun. Discarding intel yun mga kababayan. Ha? Yung hindi niya pagdalo sa DOJ, hindi dahil sa matapang siya, hindi dahil sa may baril siya, kundi discarding intel yon mga kababayan. At ano ba ang intel? Ha? Ano ba ang intel? Ano ba sila dito? Sila daw po ay specialized dito mga kababayan. So ito yung kanilang forte. Tuloy. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa... Wait, reaksyonan muna natin yon. Ayan pala ang totoong dahilan mga kababayan. Kasi ang discarding intel, ang pinairal dito ni Gutesa. Nag-example nga siya dito, ano ho? Sa lalaki ng mga taong binanggit mo, pupunta ka baba doon, di ba? Ngayon, advance mag-isip itong mga intel. Na kung ikaw iniisip mo, ang para bukas, Miyerkules or Huwebes, di ba? Ngayon pa lang, nag-iisip na yan hanggang Sabado, Linggo. Di ba? So, ganun po sila ka-advance bilang intel, discarding intel. So, siguro, natunugan nga ito ni Gutesa, ang parte dito sa galawan ni Bonjeng, ni BBM, di ba? Kasi malalaking tao itong nabanggit eh. Di ba? So, bakit pa ako pupunta doon? Dahil nga sa discarding intel. Yun pala ang reason mga kababayan. Nasagot, no, ng isang kabaro at kakilala mismo ni Gutesa. Hindi po galing sa akin o kanino man. Okay? Tuloy natin. Kalaman ng hindi nakakalam. Yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. Yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. MJ mga kababayan, pinagdiinan niya, alam niya ito kasi nga, dinescribe niya yung McKinley Road na yan mula EDSA hanggang BGC ay hindi po yan sakop ng gate ng subdivision. So wala pong guard na pagbabawal dyan.
Ha? Walang magsisita kasi may mga question nga. At sinisigundahan ko rin yan mga kababayan dahil alam nyo naman po, ako nagtrabaho rin po bilang motor taxi at bilang grab din po, lalangob, na dinaanan ko po talaga yan, dinadaanan ko yan halos araw-araw nung panahon ako ay nagbibiyahe-biyahe pa. Dito lang mga kababayan, dito lang kasi may extra pa rin tayo, naglalalamog pa rin tayo dahil para pandagdag ba sa ating hanap buhay. Hindi naman katulad tayo ng iba't ibang mga vlogger dyan na wala namang hanap buhay pero ang yayaman, nakatira sa mga kondominium, ang gaganda ng mga sasakyan. Katulad lang din naman natin sila. Hindi naman natin binamaliit sila, Nakatulad natin. Ako, hamak lang din naman akong mahirap lang at hindi naman po tayo mayaman, Pero katulad lang din natin yung iba, na wala naman din dati, mahirap lang din naman. Pero bakit ngayon nasa condominium na? Dahil sa pagbablog, At dahil doon sa kanino ba sila nagbablog? Sino ba ang kanilang ipinagtatanggol? Mga kababayan. Bakit? 'Di ba? Kung titingnan nyo nga mga kababayan ang mga DDS vloggers ay napakalalaki ng mga views, Mas malalaki ang mga viewers ng mga DDS supporters at vloggers. Sa kabilang banda, ito pong mga bangag vloggers, kakaunti, hindi po sila talaga makaano sa amin, ng mga DDS vlogger. Pero titingnan mo, mas marami sa kanila ang mga mayayaman. Magaganda ang kotse, nakatira sa mga kondominium. Ang tanong, saan galing yung pera na yan? Saan galing yung pinambili nyo? Wala akong binabanggit, pero magtatanong ako, hindi ba ito galing sa flood control? Tanong lang naman yun. At wala naman akong binabanggit, ha? Okay, tuloy natin. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao, lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako ayaw kong magbanggit ng mga neutral lang ako. Para lang kay Top Gute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. One for all. Ayan na mga kababayan, may kasabihan pala, Marines is always Marines. One for all for one. Wala po pala siyang tiwala doon sa nag-invite sa kanya. Sino yon? Kilala nyo na mga kababayan. Yung nag-invite sa kanya na humarap ka dito. Dito ka. Hindi. Sabi niya ikaw nag-isip ka pa ng Huwebes, Biyernes, mangyayari. Hindi. Advance na ako. Sabado, Linggo. Utak ba? Anong utak yun? Intelligence. Ayun. Akala niya siguro, mautakan ninyo itong Marines. Kaya saludo po kami sa mga Marines at dito po kay Gutesa, mga kababayan. Ipag-ano po natin, atin pong suportahan itong mga Marines dahil maniwala po kayo sa hindi, bibihira na po ang mga malalakas ang loob na gusto pong ipagtanggol ang katotohanan at ang kapakanan ng bayan. Napakarami na po ang nabayaran, mga kababayan, dahil napakalaki po ng perang involved dito, bilyon-bilyon hanggang umabot po ng trilyon-trilyong pera ang nai-involve po dito, mga kababayan. Kung kaya't ngayon po, gamit na po nila hanggang pati mga media, mga kababayan. Yes po, hanggang mga media po, mga kababayan, ay gamit na po nila, Pero bago natin tunguhin yung video, dito po sa isang naging controversial na tanga. Naku po, may booking na naman, mga kababayan. Nagkabukingan, Pero puntahan po muna natin. Ito pa po, mga kababayan, ito muna karugtong pa rin po dito sa abogado na tumanggi, Ito muna. Dahil ito pong si Makalintal, mga kababayan, ay pumunta po sa Supreme Court, Pumunta po siya sa Supreme Court at mayroon po siyang isinampa, na clarification. Patungkol po dito sa nagaganap na BSKE or barangay election, Kasi ayon sa kanya, mga kababayan, ito pong si Romeo Makalintal ay mayroon abogado, attorney po ito, political magaling po ito sa political ng pagiging abogado, Ngayon, nagsampa, di ba may magaganap ngayon, supposed to be, na barangay SK election sa 2025, na siya naman ipinagpaliban po nitong House
at ni Marcos Jr. Dahil pinirmahan po ito ni Marcos, nagkaroon po ng panukalang batas para iurong po hanggang 2026 next year ang barangay eleksyon. Ngayon, pinirmahan ito ni Marcos. Ngayon, ito pong si Attorney Makalintal ay nagpetisyon po siya dito na sinasabi niya, labag po yan sa ating konstitusyon. Dahil, naalala niyo mga kababayan, yung nakaraang eleksyon ng barangay eleksyon, ay dineclare din po yan ng Korte Suprema, kasi pinospone na po nila yon eh. No, pinospone na nila yan noon. So nagdeclare po ang Korte Suprema noon na ituloy ang eleksyon. Diba? Dahil pinopospone naman nila. So nagka-eleksyon po noon. So naging 2 taon na lang. Pero maliwanag po sa desisyon ng Korte na ang konstitusyonal po ang pagpapaliban ng eleksyon nang walang matibay na mga basihan kung bakit ipinagpapaliban. Ngayon po mga kababayan, bukod po dito sa ginawang petisyon ni Attorney Makalintal para ituloy po ang eleksyon na siya naman pong pinipigilan ni Marcos Jr. at itong mga congressman, mayroon po ngayon nagsampa na mga kapit tuko sa pwesto. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon. Kapit tuko po sa pwesto ng mga barangay captain, liga ng mga barangay sa isang probinsya na nagsampa po sila ng petisyon doon sa petisyon ni Attorney Makalintal. Na ano yon? Ang petisyon ni Attorney Makalintal, ituloy ang eleksyon. Ang petisyon naman nitong mga ito, tigilin mo yan. Wag mong ipatuloy ang petisyon mo na yan. Itutuloy dapat ang eleksyon. Ganon ang petisyon nito. At ang matindi dito mga kababayan, sa dinami-dami po ng mga nagpetisyon na to at mga pumirma na mga barangay captain, alam nyo, ang nabuking dito ay ang maaari, malamang sa malamang, madidisbar na po talaga ngayon dito. Itong abogada. Itong abogado or abogada. Abogada yata, babae yata, no? Itong Espera na pumirma dito sa notaryo ni Sergeant Gutesa. Now, paano nangyari yun, BMR? Ito na, mga kababayan. Ito pong abogada na yan, ang address niya ay dito sa Manila, di ba? Naalala nyo, sinabi ko sa inyo kanina, i-ano nyo yung lugar, pag sa probinsya, di ba? Sa probinsya, maaaring nakita mo yung abogado, no? Di ba, pina-take note ko sa inyo kanina ito, yung sinabi niya, na sa probinsya, maaari abogado mismo humarap. Which is ako naman ay agree, di ba? Pero mga kababayan, mamaya, isasabihin ko sa inyo na maaari tayong mag-agree, maaari na naman tayong tumutol. Okay? Ito na ang video mga kababayan. Sa linya ngayon si Attorney Romulo Makalintal na naghain po ng petisyon sa kataas-taasang hukuman tungkol po dito nga sa curious case of Attorney Petchy Rose Espera. Good morning po, Attorney. Magandang umaga sa iyo, Ted, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, ano po ang tawag dito po sa inyong petisyon sa Supreme Court? Well, actually, yan ay kasama doon sa aking petition sa Korte Suprema na kung saan kinwestiyon ko yung pagpapaliban nila ng barangay election sa December 2025. Kasi sabi ko, unconstitutional yung batas na ginawa nila. Ngayon, itong mga liga ng mga barangay at 21 punong barangay, nag-file sila ng intervention at tinututulan nila ang aking petisyon at talagang gusto nila ma-postpone yung nasabing halalan. Ngayon, bilang bahagi ng kanilang intervention, nag-submit sila ng mga resolutions, mga special power of attorneys, mga sworn statements na notaryado umano nitong Attorney Espera. Na yung pirma noong Attorney Espera doon sa kanilang mga sworn statement ay kahawig at katulad or identical sa pirma noong nagtumayong witness ng doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kaya nagtaka rin kami bakit gano'n dahil sa kinabukasan may lumabas na isang Attorney Espera na nagpahayag na hindi siya pumirma sa ganong uri ng mga dokumento.
Kaya inihingi namin sa Korte Suprema na magkaroon ng verification yung bang mga sworn statements na isinumite sa Korte Suprema nitong mga liga ng mga barangay at punong barangay ay pinanumpaan nila sa harapan mismo ng Atty. Espera. O yung bang Atty. Espera na nagnotaryo ng kailang mga sworn statements na isinumite sa Korte Suprema ay siya rin Atty. Espera na nagnotaryo nitong affidavit ni Mr. Gutesa. So, yun ang aming hiningi. Kaya nag-file kami ng manifestation of grave concern sa ating Korte Suprema para ipaalam sa kanila yung mga ganitong pangyayari. Opo, pero bagamat yung pong affidavit doon sa Senado no, na umano'y ninotaryuhan itong si Espera ay ibang separate case no po na dito po sa sinasabi po na kanyang pagpapabulaan no na siya nga nagnotaryo dito po sa inyo mismong manifestation po sa... Wait lang mga kababayan ha, baka mamaya masabi niyo, bakit hindi tinuloy yata yung kay yung kanina, yung inumpisa nating video ha? Mayroon pa po tayo, babalik po tayo yung kay Senator Lacson mamaya mga kababayan. Patungkol po ito doon sa may reporter na nasabihan ng tanga ni Senator Marcolita ha. Mayroon pa po yun mga kababayan, mas matindi pa po mamaya ang revelasyon na makikita niyo doon. Tuloy muna natin ito kasi sinusolve muna natin tong abogada no? Sa Supreme Court, may mga binabanggit kayo na para bagang glaringly katakataka. Opo, pwede ba? Kaya nga kami kami dahil sa bakit gano'n na kulang-kulang na 6 na po o 6 na pong dokumento ay sabay-sabay na nanotaryo sa isang araw na kung saan galing pa ito sa Isabela at iba pang mga area at sila bang lahat ay punta dito sa Maynila. Meron pang isang instance na yung isang resolution adopted by the punong barangay ng August 18, adopted nila yung resolution pero notaryado din ng August 18 dito sa Maynila ay yung resolution ay inadapt nila sa condo na Isabela. Kaya doon kami nagtataka kung bakit ganito mga pangyayari. Kaya lalo kami naging curious nung lumabas itong pangyayaring ito dito sa Senado. Kaya ito sinumite namin sa ating Korte Suprema. At ayan mga kababayan, narinig nyo dito kay Atty. Mac Makalintal, ang nangyari pala rito ay mayroon daw pong kulang-kulang 60 na mga barangay captain ang nagsabay-sabay pong may affidavit na ginawa doon sa Isabela, ngunit napapirma po, napanutaryo dito sa Metro Manila, dyan nga sa opisina ni Gutesa. Si Espera, yung Atty. Espera. Na siya naman din mga kababayan, ang kanyang pinagtataka, paano nangyari yon sa dami nun, kulang-kulang 60 na mga notaryo pinirmahan ng isang abogado at dyan sa Maynila. Isipin mo, mga kababayan, paano nangyari yon? Kung ikaw talaga nasa harapan ka, nasa harapan ka ngayon nitong abogado, 60 katao yon. Nasa harapan ka pumirma, kung ganun talaga, kasi ang pinapalabas nito, nitong abogado siguro noon mga kababayan, akala niya maniniwala ang taong bayan na kailangan hindi ako pumirma niyan dahil hindi naman ako nakaharap, di ba? So, maaari sekretary, so alam na natin 'yon. So ngayon, paano ito? Paano mo ito may papaliwanag? Kung talagang nakaharap kang pumipirma, ibig mong sabihin naging ka? Last take man ka mula Manila hanggang Isabela, napirmahan mo yung 60 na sabay-sabay. Ngayon, sasabihin naman natin, BMR, di ba, may sinabi ka kanina, ayon din sa kasamahan ni Marin Gutesa na pag nasa probinsya, pupwede naman na nakaharap yung abogado. Tama, oo, granting. Pero ang tanong, saan bang address nito? Dito sa Manila Okay sana yon kung ang address niya sa Isabela rin. Maaari yun, yung argumento na pupwedeng napirmahan niya ito ng harap-harapan. Pero bakit ang address mo
dito sa Manila instead of sa Isabela. So dito pa lang mga kababayan, makikita na po natin na talagang mayroon pong hukos-pukos, mayroon pong hindi tama dito. Kayon, kung hindi nyo naiintindihan pa rin to, na paliwanag, aba, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo maintindihan. Pero maliwanag sa sikat ng araw mga kababayan, mayroong isang abogada na taga Manila na sa loob ng isang araw nakaperma ng sabay-sabay ng kulang-kulang 60 dokumento na nasa Isabela. Kayo na mumusga mga kababayan kung hindi pa ba kayo nagtataka dyan? At ito ngayon, what a coincidence, itong abogada ngayon, ito rin yung sinasabi niya, hindi niya daw perma yung kay Gutesa. At mayroon pang balibalita na ito daw ay nagtatrabaho pa sa BGMP. Hindi natin alam kung wala na ito doon o nandun pa. Tapos, naipakita rin naman natin, naipakita na yan sa mga naunang video, na 24/7. Pinakita na yan ni Senator Marcolita, di ba? 24/7. May abogado ba? 24/7? Ano yun? Hindi ka na natutulog? Naniniwala kayo doon mga kababayan? 24/7 andun sa kanyang opisina nakasulat. Ano ibig sabihin ng 24/7? 24 hours a day, 7 days a week. So hindi na siya natutulog, hindi na siya nagpapahinga. Perma na lang siya ng perma. Kaya nga naman talaga niya mga kababayan. Ang problema, humaba rin kaya ang kanyang katawan, naging lastik man din siya mula Manila hanggang Isabela? I don't think so mga kababayan. Now, kayo na ang humusga kung karapat-dapat bang madisbar itong nagsasabi na ito ngayon mga kababayan. Kasi si Senator Marcolita, ito na. Dinipensa ni Senador Dante Marcoleta si Master Sergeant Orly Gutesa, ang isa sa mga tumayong testigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Partikular ito sa notaryo sa testimonya ni Gutesa laban kay late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos itanggi umano ng abogado ang pagpirma nito sa naturang dokumento. Paliwanag naman ng senador, pangkaraniwan ang hindi makikita ang abogado sa lugar kung saan nagnonotaryo, kundi aabot lang ang papel ng magpapanotaryo at isasauli pagkatapos magbayad. Ayan po makikita ninyo, Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. Ayan. Oh. Tapos sasabihin nyo pa ngayon, tanga? O, sino yung tanga dyan? 24/7? Ha? 24/7? Di ka natutulog? Talaga naman At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bunsod nito, nagbanta ang senador sa abogado. Ayan mga kababayan, dapat pala talaga ang totoo, no? Yung dapat mangyari, ang nagnunotaryo na abogado, kaharap niya ang nagpapanotaryo katulad ni Gutesa. Ganyan po sana mga kababayan. Ako, napakarami. So ibig sabihin, nakaharap nitong attorney na ito, yung sinasabi ni Attorney Mac Macalintal na kulang-kulang sa isinta ng mga barangay captain. Abogadong nakapirma sa testimonya ni Gutesa. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya, sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Samantala, pinunari ng... Ayan mga kababayan, si Senator Marcolita na mismo ang magpapadisbar. Nako, Senator Marcolita, pag nakita nyo ito, na mayroon pa pala itong ganito sa isinta, ano kaya masasabi ni Senator Marcolita dito mga kababayan? Malay natin, di ba? Malay natin. Miss Cathy Binag, Ma'am Cathy, baka naman, no? Silipin nyo rin ito. Tingnan nyo rin itong ni Macalintal, no? Kasi nakita niya ito na ito rin palang pumirma si Espera. Ang senador ang presensya ng kalihim ng Department of Justice sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee
Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Apila ni Marcoleta sa kapwa senador. Kita nyo, Lacson, biruin mo, ikaw yung may legal custody dito sa mga witness. Bakit pinabayaan mo kay Remulla? Nako mga kababayan, yan ang susunod nating video. Ano ang koneksyon nung nasabihan ni Marcoleta ang tanga at si Remulla at si Lacson? Nako mga kababayan, nagkasanga-sanga na talaga ito. Isang guni at pag-usapan muna sa gitna nila ang kaugnayan ng Senado sa iba pang institusyon. Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Asher Cadapan Jr. Ayan mga kababayan. Nako, mas lalo na pong nagkakalabo-labo na, no? Tuloy lang muna natin saglit itong kay Makalintala para mas makuha pa po natin yung buod dito. Bago natin buntahan muli yung sinabi ni Senator Marcoleta na nagtataka siya, no? Bakit, no? Question niya, bakit itong si Remulla papasok sa Senado sa pamumuno ni Ping Lacson na kukunin niya dadalhin niya yung witness, kukunin niya, dadalhin niya, tapos ibabalik niya rin, tapos mayroon na siyang mga supplemental na affidavit. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Bakit ito pinayagan ni Lacson? At ano ang koneksyon ng susunod na video mamaya na inyong mapapanood kay Lacson, kay Remulla, at saka itong nasabihang tanga. Booking mga kababayan, panoorin niyo po. Hingi namin sa Korte Suprema na kailangan mag-verify na mabuti ito kasi kung may anomaly sa pagkakagawa ng mga sworn statements na isinamite ng intervention, maghahain kami ng opposition to the intervention. Na hihingi namin na i-deny yung intervention kasi hindi tama yung mga dokumentong isinumite nila. Basahin ko po, attorney, with your permission. So ayan mga kababayan, linawin na lang po natin at ituloy na lang po natin na reaksyonan. Ito, na lang natin, yung mga nagpipetisyon or nag-intervention doon sa petition ni Attorney Mac dito sa Supreme Court para nga po ipatigil itong eleksyon, no? Ay kanya po ngayon pumunta siya ngayon sa korte para magpaliwanag po ang korte patungkol po dito. Kasi ito pong mga pumipigil sa kanyang petisyon para doon sa barangay election ay mukhang mayroon pong hindi tama dahil sabay-sabay silang pinirmahan ng isang abogado sa loob ng isang araw sa Isabela. Taga Isabela sila, doon sila nagpapirma, pero yung address ng pumirma nasa Manila. Yan po ang sitwasyon dito mga kababayan at papaano nagkonekta ito dito kay Gutesa dahil yung kay Gutesa at yung abogado na ito iisa. Yun po ang nabuking dito mga kababayan. Kaya sa tingin niyo ba karapat dapat madisbar itong abogado na ito kung pagbabasihan po natin itong mga naglabasan na mga issue tungkol sa kanya mga kababayan? Kayo na humusga dyan. Ngayon mga kababayan, puntahan na po natin ang koneksyon at bakit napansin ni Senator Marcoleta at ni Gutesa kaya ayaw niya kay Boyeng Remulla pumunta at bakit nasabihan ni Senator Marcoleta na tanga itong mamang ito mga kababayan. At ano ba ang kinaugnayan dito nila Lacson? Panoorin po natin itong mga kababayan na video na ito. Hi guys! Balikan nga natin ulit itong isang... Abang, kini-question pa tayo? Pakinggan nyo. Yan ba yung mambabatas na
gobyerno, ibinuboto nyo? Oo, dahil matino po si Marcoleta at totoong nanalo. Hindi kagaya ng mga amo mo na si George ang bumoto. Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno, kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Si Marcoleta na yung lumalaban sa mga buhayang kawatan sa gobyerno. Namimersonal ba't ng lupo? Di ba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin naipakita yung totoong buhok eh. Aba, namintas pa si Cookie. Manalamin ka muna sa ilang metro mong no. Yung buhok ni Senator Marcoleta, question niya, no? Samantalang yung buhok niya, hindi niya rin question. Bakit? Wala na rin ba ma-question? Malayo. Malayo na rin ba? Upaw-upaw ka na rin ba, tol? Shoutout sa mga upaw diha. Okay. Porter ga, ganyan ang sinasabi mo. Ngayon, nag-viral ka bilang isang at luko-luko. Ito pa, pakinggan nyo. Ang pakaliritong tanga? Ano yan? Diba? Ay, nako. Huwag mo kami gagani-ganito rin dito. Akala nyo, kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo? Aba, sino nga ba ang manlulupo sa administrasyong ito? Di ba mga amo mo? Diba yung rito ho? Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan at ng mga detalye kung hanggang saan ho ang pinakadulo nitong pinasok nyong kontrobersiya. Katotohanan at kontrobersiya daw. Ito ang katotohanan. Kaano-ano mo ba si Remulia? At ito Ayan mga ang siguratong baliling ba? Ayos na seleksyon pala. Mga amo mo pala. Hi guys! Ayan ang booking mo. Remulia, Lacson, mukhang mga amo mo pala, tol. Eto mga kababayan, sigundahan po naman natin yan. Mayroon ditong post, no? Mayroon ditong post ang Vatican Anchor na si Sir Jason Sa. Tingnan nyo po ito mga kababayan na post ni Sir Jason Sa. Oh. Basahin lang po muna natin ang caption bago natin tingnan itong mga picture. Sabi ni Jason Sa, mga bata nga ba ni Senator Lacson ang nagpapatakbo ng Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ang Bilyonaryo mga kababayan, sila po yung unang naglabas ng balita na di umano itong si Marcoleta, ang asawa niya ay may kinaugnayan po patungkol dito sa Stronghold Insurance na siya naman ay kinukunikta sa mga diskaya. Yan po ang bilyonaryo mga kababayan. At ito daw, itong tanong ni Jason Sa, mga bata nga ba ni Senator Lacson ang nagpapatakbo ng Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Di ba Media Relations Officer ni Senator Ping si Marlo Tanga? Ayon kay Senator Lacson yan Marlo Tanga Dalisay, totoo bang mayroong all-out war against Marcoleta sa mainstream media outlets ni billionaire Enrique Razon? Ano ang kinalaman ni Enrique Razon sa Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ano ang kaugnayan ni na dating Press USIC Secretary Ray Marpel at dating Inquirer reporter Hil Kabakungan? May kaugnayan ba si dating US detainee at isinasangkot sa kuratong baliling Colonel Michael Ray Aquino sa Soler Casino? Bilyonaryo News Channel at Abante News? Nako, mas lalo pa tuloy lumalalim kayo, nagkakabulgaran tuloy. Totoo ba na si Marlo Dalisay ay nagsisilbi din bilang MRO o PR ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla? Ay. Correct me if I'm wrong. Hindi ba dating MRO at PR din ni Ping Lacson si dating tabloid reporter columnist Ray Marfel, dating radio reporter Marlo Dalisay at dating Inquirer senior reporter Hil Kabakungan? Mga tanong po ito Totoo ba na sila ang pinalalabas na may-ari at nakabili kunyari sa Abante News and Radio at Bilyonaryo News Channel? Totoo rin ba na ang tunay na may-ari ng media companies ay si Port Magnet Ricky Razon ng ICTSI at Soler Casino at Maynilad? Kung sa bagay,
wala namang masama kung yumaman ng husto sina Marfil at Kabakungan. Pero ang tanong, saan nanggaling iyong kanilang mga milyones o bilyones na siyang pinambili nila sa Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ito ba iyong sinasabi ni Senator Ping na mananahimik na lang siya sa mga upak sa Senado? Bakit nga naman hindi ka mananahimik kung mayroon kang kamag-anak na taga-upak? Ayon po yan kay Jason sa mga kababayan. Ito po ang mga picture. Ayan po mga picture. Magkakasama yan. Penlakson, no? Ayan po. Ayan mga kababayan. Ayan, no? Mga picture mga kababayan. Ano pa? Ayan. Rason. Ayan. Ito na yung kanina. Di ba? Ayan si DOJ, Rason ba ito? Abante. Senator Ping Lacson sa Parikoy. Agoy! Ay! Guys, balikan nga natin ulit itong isang... Abang, kini-question pa tayo? Pakinggan nyo. Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinuboto nyo? Oo, dahil matino po si Marcoleta at totoong nanalo. Hindi kagaya ng mga amo mo na si George ang bumoto. Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Yun naman pala mga kababayan. Kasi nga po, PR ka pala ni Lacson. Di ba si Lacson at si Marcoleta laging nagkakabanggaan? Diyan nga po sa saan mga kababayan? Ha? Diyan po sa Senado, di ba? Lacson. Ito pa mga kababayan. Kaya pala nananahimik si Lacson. Ito pa mga kababayan. Booking na booking yun. Charan. Charan. Mga kababayan. Hindi ko alam kung edited po yan. Kung may picture pala si Lacson at saka di sa kaya. Ha? Ano ang ibig sabihin nito? Lacson, nakita ko lang po itong mga picture, ha? Nakapost po ito, Ayan mga kababayan, Soler. Tanga, Abante Radio humingi ng sorry. Ayan. Ang Abante Radio po mga kababayan, naglabas na po ng official na pahayag, no, matapos ang controversial na panayam kay Senator Marcoleta sa isang programa kung nasaan nauwi sa mainit na debate ang pagtatanong ng host na si Marlo Dalisay kung saan nabansagan siyang tanga. Ayan po. Mismo po ang Abante News Radio, Abante Radio ay humingi ng sorry, no, dito po sa nabansagang tanga na PR daw po dati ni Lacson mga kababayan. Kayo nang umusga dyan kung ano po ang inyong masasabi dito sa mga nakita nyo pong mga larawan at retrato mga kababayan. Kayo na lang po dyan ang umusga mga kababayan. Wala na po akong ano dyan, no? Yan, ayan po ha. Senator Ping Lacson para sa Parikoy. Yung Parikoy po, yun po yung nasabihan ng tanga. Yung si Marlo Dalisay dyan mga kababayan. At ito siya. Kasama po sila ni Carlo. Ayan mga kababayan, ang patungkol po dyan, no? At ito nga na po yung official na pahayag ng DWER Abante Radio. Official po nilang pahayag yan, humingi sila ng paumanhin. Ano ho? Okay? Humingi po sila ng paumanhin. At ito na nga po, no? Napanood nyo na ba yung kay, ano, no? Kay Gringo Hunasan, mga kababayan? Napanood na natin at saka yung ano, no? Napanood na natin. So ito pa mga nagsasalita mga kababayan na mga kasundalo, mga kasamahan ni Lacson. Tuloy natin muna itong kay ano. Ano bang sinasabi dito ni ano mga kababayan? Ito po, naungkat na po, naglabasan po itong mga ganitong mga issue mga kababayan. Ito ba may closure na? Mga kababayan, ano nang nangyari patungkol dito sa mga kasong ito noon? Pakinggan lang po natin ito mga kababayan. Hindi yung sisiraan mo kami para magmukha kang anghel. Ito ka. Ito pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out. But you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot
believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na corrupt sila. But yung Senator Lacson, how can you explain this? Hindi mo to alam? Eh, anong alam mo? Mga kababayan, this is the state of our politics today. Si Senator Trillanes, pinatunayan din niya na matas ambisyon. Tumakbo nga siyang Vice President eh. Naka 800,000 siya out of 54 million na botante. Ikaw, naka ilan milyon ka nung tumakbo kang presidente? So, gusto niyo magpasikat eh. Okay lang magpasikat tayo, sir. Pero not at our expense. Please, don't lie to the people para magsumikat ka lang. May pamilya ka eh. May pamilya rin ako. May pamilya yung masinisiraan nyo. My God. You are senator. You are respected. And when you lie, it is your responsibility to make sure that your statement will be investigated and bring to justice everybody. And have the courage to stand up and say, I'm sorry, Commissioner Faeldon, hindi ka pala kurap. I'm sorry, General Icarma, hindi ka kurap. I'm sorry, Deputy Commissioner Gambala, hindi ka kurap. I'm sorry, Director Maestro Campo, hindi ka kurap. I'm sorry, Ebreo, hindi ka kurap. You also have to have that courage. Hindi yung sisiraan mo kami para magmukha kang anghel. Ito ka. Ito ang pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na corrupt sila, but yung Senator Lacson, how can you explain this? Hindi mo to alam? Eh, anong alam mo? Mga kababayan, this is the state of our politics today. Hindi yung... Yan mga kababayan. Ito po ay napanood ko lang. Hindi ko po alam kung ano na po ang nangyari dito. Pero sa totoo lang, naglalabasan po ito ngayon eh. At ito ngayon si Senator Lacson, medyo iba eh, no? Mga kababayan, kamukha nito. Itong PR man pala niya ito. Alam naman natin na si Senator Marcoleta, di ba? Ay hindi po sila in good pagdating po diyan sa no, mga kababayan. Pero alam nyo, may nakakagulat dito mga kababayan. No? Teka lang, may bumaliktad na. Bumaliktad na po itong si Torre. Naniniwala kayo mga kababayan na bumaliktad na ito si Torre? Ha? Mga kababayan? Mamaya, bago ko nyo panuurin itong bumaliktad na si Torre mga kababayan, no? Ito muna. Ito po si Mayor Magalong mga kababayan. May sounds kasi ito sa TikTok eh, baka makopyright na naman kaya hindi ko na ipanonood. Ayan po, no? May pinapakita po siya dito tungkol po ito sa pera na ito, no? Na bilyon-bilyon at inano nga niya dito pagdating dito, no? At ayan, no? May mga sample siya ng pera, yun, no? May mga sample siya ng pera. Itong mga pera na ito mga kababayan, nakikita natin. Tanggalan ko lang ng sound, no? May subtitle naman, no? Makikita nyo naman. Ayan po mga kababayan. Ngayon yung pera na yan, pinakita niya yung napakaraming pera po, no? Yung bilyon-bilyon na pera dyan. At merong gano'ng karami ang 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, gano'n. Ayan, dinidemo niya po mga kababayan, no? At kung gaano kalaki yung pera, ang itsura ng pera na bilyon-bilyon mga kababayan. Ayan, no? So itong mga ito, no, nagsasalita si Mayor Magalong ay consistent po ito at sinibak nga po ito dito sa ayan, no, mga kababayan. Ito pong pera na ito mga kababayan, ayan po, no. Ayan po yung bills para ma-visualize po yung bilyon-bilyong pera. Ayan po yan mga kababayan, no. Pinapakita ni Mayor Magalong. Sinibak si Mayor Magalong dito sa investigasyon. Nung alam naman po natin, huwag na po tayo na-discover na po ni Mayor Magalong kasi sabi ni Mayor Magalong sa isang interview,
sobra siyang nalungkot dahil sa araw-araw niyang pagsalamat dyan, pag-iimbestiga, nakita niya talaga na sobrang napakalawak nito pong korupsyon na nangyari. Halos buong Pilipinas, mga kababayan. Kaya sobra siyang nalungkot. Ngayon, punta natin si Torre. Bumaliktad na nga ba si Torre, mga kababayan? Magugulat po kayo. Ito po, panoorin natin. Mga kababayan, sinampahan ni Pangulong Marcos Jr. ng kaso si dating PNP Chief General Torre dahil isa daw ito sa mga kumuha ng bayarang Rally Yesta. Agad namang itinanggi ni Torre ang paratang sa kanya ng dati niyang mahal na Pangulo, mga kababayan. Ayan po ang post na yan, mga kababayan. Totoo nga ba itong post na ito? Nabalitaan nyo na ba ito, mga kababayan? Banat News. Nakapost po ito sa Banat News, mga kababayan. At samot-sari ang reaksyon, pero marami pong nag-react dito at ang emoji ay puro tawa. So pinagtawanan po nila itong balita na ito. Labo-labo ang magkakasabwat. Dati, General Torre tinawag na politika ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. I was shocked because the incident came out in the open just now. Is it because General Marbil is set to retire? I am not discounting the possibility that this is politics inside the organization. PNP CIDG Chief Nicolas Torre III. Ayan po, mga kababayan. Bimar, anong sinasabi mong bumaliktad na? Ito, mga kababayan, una, siguro hindi agad-agad ito babaliktad na kasi nga hindi natin alam, di ba, kung paano po ito nakinabang. Una nga, nakinabang na talaga ito, mga kababayan, dahil sa napromote ito mabilisan, di ba? Despite na ang tradisyon nanggagaling sa AFP, ay nanggagaling sa PMA, no? Yung mga nagiging chief of police natin, ito pong si Torre ay hindi po siya galing sa PMA, nanggaling po siya sa PNPA, di ba? Hindi naman po natin minamaliit ang PNPA, pero base sa tradisyon at base sa ating mga nabalitaan at napapanood, ganun po. Pero dito nga kay Torre, siya lang po ang kauna-unahan. So nagkaroon po siya ng bonus. At biruin mo yan, mula doon sa napakarami niyang kontrobersyal, yung hindi tama, no? At injustice doon na ginawa paglusob niya sa KOJC. Ang dami po ang mga nagawa niya, at ang pinakamatindi nga itong pagkidnap niya kay Tatay Digong. So naging famous po si Torre dahil dito. Ngayon, mga kababayan, bakit siya sinampahan pa ni Marcos Jr.? Kasi ang rason, sabi daw doon sa balita, sabi diyan sa post na yan, ay siya daw po ang nagkandak, no, ng magbayad ng mga realista, ayon niya sa post. Kaya siya kinakasuhan. So pwede, mga kababayan, di ba, na kaya siya kinasuhan, kaya siya nagtawag, kung totoo man yan na aligasyon sa kanya, bumaliktad na nga siya. Tama, no, mga kababayan? So hindi lang natin alam kung tatanggapin ba ito siya ng mga DDS, pero for sure, kung bumaliktad man ito, maaaring salhuin na siya ng mga dilawan. Ang tanong na lang ngayon, kung totoo nga ito, mga kababayan, saan mo ipapanig ang iyong prinsipyo, Torre? Sapagkat sa mga DDS supporters, mukhang hindi ka uobra. Kaya maaari sa malamang, mga kababayan, sa mga dilawan talaga ito sisilong, kung sakasakali man. Ang problema, itong mga dilawan, kahit ayaw na nila sana sa mga Marcos Jr., hindi pa rin nila gustong itakwil. Dahil pag itakwil nila, ayaw pa nila makipagkaisa na mag-resign si Marcos, kasi ang susunod, matik na si Vice President Inday Sara Duterte. At tiyak, mas lalo silang wala na po silang saysay sa politika. Magiging irrelevant na sila. At yan ngayon ang sitwasyon ni Torre. Pagka pumanig siya sa mga Duterte o pumanig siya sa mga dilawan at pabagsakin or mawala si Bibi, mag-resign, yun ang problema nila. Dahil hindi rin sila basta-basta mapapatawad.
Kaya yan ngayon mga kababayan. Maari bumaliktad na talaga ito kasi kinasuhan na eh. Di ba? Kung hindi ito kinasuhan, or kung hindi ito bumaliktad, bakit ito kakasuhan? Di ba mga kababayan? Iyan naman ay sarili ko lang opinion at pananaw. Komentaryo ko lang tungkol dito, analysis. Bahala na kayo kung anong inyong iisipin tungkol dito mga kababayan. Ha? Basta ako, yun ang nakikita ko. Maaari po yan. No? Na bumaliktad na yan. Kasi, kita mo naman, may dugo pa rin po yung sundalo mga kababayan. Ha? May dugo pa rin po itong kawal. Nanumpa rin po ito na maglilingkod ng tapat sa ating bayan. Ang masasabi lang natin dito kay Torre, mirisi. Dahil akala mo noon araw-araw Pasko, di ba? Araw-araw Pasko. Pero kung makikipagkaisa ka para sa bayan, para sa akin malugod din akong tatanggapin si Torre. Para lang sa pagkakaisa sa bayan, para putulin na po natin itong matinding korupsyon, flood of corruption sa ating bansa, mga kababayan. Wag ka sana Torre, tutulad at sasama dito, no? Wag ka sana magkakamali. Baka dito ka sumama, ayan, no? Hindi nakakahiya ang katawan na nakikibaka para sa patas at anti-corrupt na kinabukasan. Ang buhok at diskolorasyon sa kilikili ay katiting lamang kung ikumpara sa suliranin na kinakaharap natin. Ay sino ba ang may sabi sa'yo na magsuot ka ng kita ang kilikili for the first time, for the first place? Diba? Wala naman sa'yo na gano'n eh. Di ba? Wala naman sa'yo nag-utos, oy, magsuot ka dyan ng kita ang kilikili mo. Yan ang isipin mo. Tapos ngayon, wala na nga nag-utos sa'yo na magsuot ka ng ganyang kataas, tapos magdadadakdak ka pa ngayon, itataas mo pa ngayon, kitang mas maitim pa, mas maitim pa kilikili mo kaysa sa akin, mas mabalahibo pa kaysa sa akin. Tapos ngayon kung pinuna ka, sasabihin mo hindi nakakahiya. Hindi pala nakakahiya, bakit mo hindi itaas? Bakit hindi mo ulitin itaas uli yan? Hindi pala nakakahiya, di ba? Kasi mga kababayan, tinan nyo itong kalukuhan nitong mga ito. Ang mga mapagkunwari, mga ipokrita, di ba? Anong ka-ipokritahan yan? Hindi mo pala kinakahiya, hindi pala nakakahiya. Bakit hindi mo itaas uli yan? Unang-una, walang nag-uutos sa'yo. Pangalawa, nasa publiko ka eh. Matik yan. Kung may ipupuna sa'yo, ikaw nga eh. Puna ka ng puna, di ba? Anong pinupuna mo? Tungkol sa gobyerno. Ngayon, ang problema sa'yo, mayroon ka rin pupunahin eh. Ngayon, ang tanong, bakit? Ano bang pakialam namin sa kilikili mo? Ano bang pakialam nyo? Kung wala pala kami pakialam, bakit mo tinataas at pinapakita? Di ba? Di ba mga kababayan? Ngayon, nang pinuna ka, ganyan na mag-react. Hindi pala nakakaya, itaas mo uli. Hindi ba kita, naka-jacket ako. Di sana, para wala nang sanang walang maipinta sana sa'yo. So, nagsuot ka ng may naka-jacket ka sana, para magtaas-taas ka man dyan ng kilikili mo. Okay yan. Sigaw ka ng people power, walang problema yan. Huwag mo isama yung pwede naman, kilikili power, sigaw mo na dyan. Ayan po mga kababayan, ang ating nagawang reaction video dito at napakarami pong mga nabuking sa video ito. Sana ay nakarating kayo sa dulo ng part ng video ito. Ano po bang inyong isisigaw ngayon mga kababayan? Kilikili power o people power? Bahala na kayo. At ano ang inyong masasabi sa mga nabuking natin dito kay Lacson, dito sa isang abogado or abogada, at dito nga sa mga issue ngayon na nangyayari sa ating bansa. Paki-comment nyo po dyan sa baba, huwag kayo mahihiya. Lagay nyo po ang inyong address or lugar kung taga saan kayo para mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye po.